At nagbabalik muli ang schoolmates kung kanina napakinggan natin at nasuri natin ang saloobin ng mga debaters natin kanina. Ngayon naman, alamin natin kung ano nga ba ang komento ng audiences natin dito sa Mariano Ponce National High School. Pero bago ang lahat, alamin kaya natin kung ano nga ba ang komento dito sa side na to bago tayo dumako sa side doon. Yes, any representative from this side? Yes, come here. Ayan, president daw nila to. Pero before ka mag-answer, please state your name first and your section, of course. But before that, let me state the question. Tanong, pabor ka ba o hindi pabor sa mass promotion ng mga estudyante sa ating bansa? I'm Leonard Algo from 9STE. A mass promotion has several disadvantages that could negatively affect the quality of education in the Philippines. When us students are promoted to the next level without even fulfilling or mastering the essential skills and knowledge that we need, academic standards tends to degrade or become lower, and also po nagkakaroon po tayo ng tinatawag na learning gaps. So this practice po makes the students unmotivated or hindi po sila na-motivate na mag-aral dahil nga po it seems that effort and performance does not matter. And it will also be unfair to those students who are working hard to achieve the academic access. So also din po sa mga teachers, nabuburden po sila na ituro po yung mga basic na lessons instead po na mag-focus sila sa grade level competencies. So while nag-increase po yung tinatawag po nating ang completion rate sa ating bansa, it often creates false progress and it also leaves students unprepared for higher education, employment, and also po real-life challenges. Galing! Grabe, ang ganda ng sagot mo. Maraming salamat, Sana sumali ka rin. Ang ganda, nagustuhan ko yung sagot niya. Kompleto ng mga detalye at impormasyon. Now, dito naman tayo sa side na to. Ayan, sino ang gustong sumagot? Yes, halika dito. Come on down here. Ayan. Once again, before you answer, please state your name and section first. Once again, the question is, pabor ka ba o hindi pabor sa mass promotion ng mga estudyante sa ating bansa? Go! So, ako po si Keisha Ivane M. Salvador from 10 Harmony po. For me po, hindi ako pabor kasi po bakit nyo po ibababa yung standard nyo para lang po ipasa yung mga estudyante na hindi naman binibigay yung full efforts nila sa studies nila. So bakit nyo po ibababa yung ng system natin? Bakit nyo po parang dinadegrade yung mga sarili natin? Kasi parang ang unfair naman po sa mga estudyante na nag-aaral talaga ng mabuti para ipasa yung sarili nila sa grade level nila. Kasi po, sabi ko nga, gaya nga po ng sabi ko, napaka-unfair po sa mga nagsisipag mag-aral, sa mga binibigay po yung mga efforts nila, tapos malalaman po nila na yung mga alam po nilang hindi naman nagbibigay ng efforts pasado. So parang di po talaga ako pabor sa ganong system. Ayan, maraming salamat sa impormasyon na yan. Maraming salamat. Ayan, narinig na natin ang bawat komento ng ating audiences. Grabe, audiences pa lang yan. Bilib ako dun sa mga audience. Yes, grabe. parang deserve din nila ng best speaker. Oo, very complete. Best speaker na rin best kayo. speaker na rin yung mga natin. Mga Tawagin din natin audiences. sila mamaya-maya. Tuloy na makialam at makisali sa ating mga diskusyon at debate sa pag-like and follow ng ating mga social media pages. At schoolmates lamang yan. Dahil schoolmates, may pakialam ka. Ngayon naman, atin nang alamin ang best speaker ngayon. Napaisip siya, sino nga ba? Ano nga ba ang aalamin natin? Alam mo, today? you know what? Parang mahihirapan yung natin dito. Ako nahirapan ako kanina. Marami Okay. silang valid points and in terms of conviction, nandun eh. Kasi yun nga, Yes. iba yung kapag ang issue, talagang directly affected ka. Oo, Talagang yung- mas may pakialam ka kapag ganun yung issue, di ba? Totoo. Yung mga karelate ng bawat isa. Kaya Correct. alam mo na bawat argumento, alam mong nanggagaling talaga from experiences. Correct. At syempre, dahil nga, eto na nga, sino nga ba ang relate sa ating mga debaters for today? Ang best speaker natin, medyo first to ulit, for the year. Ang best speakers natin ay dalawa. Wow! Dalawa ang best speakers natin for this episode. The first best speaker I see, Alan Carl Talavera. Second best speaker, JL Lois Aruta. Thank you so much to Alan and JL.
Alright. Ang dami ko napulot sa episode na to. Oo. Off-screen pa lang nag-uusap na tayo tungkol Actually, dito. ano pa lang, before tayo mag-start na pag-uusapan na natin to. Pero I Correct. would like to say something on my experience. As a As teacher. practice teacher. Yes, a Oo, practice kasi teacher. habang nagtuturo ako before, kasi parang may experience ako na nakapagturo ako ng grade 7 and some of my students don't know how to read. Okay. But some of them know how to read but they don't know how to comprehend. Yun. Hindi nila nauunawaan kung ano yung binabasa nila. And I think epekto rin to talaga ng ng educational crisis ng bansa. Let us all acknowledge na talagang may educational crisis ang Philippines. Kasi kung pilit tayong pumipikit sa ganung issue, pilit din nating masisira ang buhay ng mga kabataan natin. Kasi kung una pa lang sa primary level pa lang sa foundation pa lang ng unang pagkatuto ng bawat bata, natututukan sila, sana pagtungtong nila ng high school, alam na nila kung ano nga ba yung haharapin nila and they know how to comprehend and learn something from it. Kasi ang hirap na pumupunta ka sa isa pang level nang hindi mo pa nauunawaan o na-master yung isang level. Correct. Kasi parang gets ko din yung bawat estudyante ko na-unfairan sila sa mga estudyante na pumapasok lang. Minimal effort, pero maximum Kasi output, habang diba? nagko-compute ako ng mga grades, Oo. alam ko rin yun eh. parang, Kumbaga may Excel na ako niya Oo. na pag in-input ko yung grade ng bata, may equivalent ako agad na grade niya. Oo. Which is, napapaisip rin ako na parang, ganito na pala talaga, na Oo. kahit minimal effort lang yung bata, as long as nakatungtong siya sa ganong average ng 61 or 61.59 something, maaari na namin ipasa. Which is, for me lang to I'm not speaking on For me behalf lang of talaga to. all the teachers sa Philippines to. Para sa akin lang po ito, na sana mas ma-enhance pa po natin, ang edukasyon ng Pilipinas. Kasi nakakalungkot yun na nakapagko-comply lang yung mga bata, even though yung mga attendance nila is hindi sasapat para ipasa. Kasi ang hirap nun nahihirapan din yung mga bata and nahihirapan din yung mga teachers. Of course, para sa mga bata, mahirap yun na humaharap ka habang lumilevel up ka ng grade level, pero yung pagkatuto at pagkaunawa mo sa mga bagay-bagay ay simple lamang. Parang At paurong, pwedeng paurong. Oo. Oo. Kasi parang for example, hindi nila alam ang basic math, hindi nila alam paano magbasa ng English, hindi sila nakakaunawa ng mga malalim na salita ng Filipino. Oo. So, makakaapekto rin sa mga bata yun upang makapasa sa college entrance exams. Correct. And also, magiging tampulan pa silang bullying. Oo. On behalf din On ng others, well-being, on Oo, on mental their health. well-being. On behalf din ng other side, naunawaan ko rin na talagang may mga batang hirap sa pagkatuto. And naunawaan ko rin na may mga bata na kapag may time na bumagsak sila, napanghihinaan sila ng loob. And doon pumapasok yung sinabi ni Allen kanina, na may mga tao, o may mga estudyante na kapag binagsak ng isang teacher sa ganitong, tapos nag-repeat siya, mawawalan siya ng gana nun. Kaya doon pumapasok yung mga teachers na pupunta sa bahay-bahay para i-convince muli yung mga estudyante na pumasok pa. Yeah. So yung intervention na yon is coming from your experience Perspective. as a teacher, no? So siguro ako ay lang naman, estudyante lang naman, nag-board exam lang din naman ako Yes. nung college, no? So, ang take ko dito, 3 things. 1, ang mass promotion, hindi siya mali. It's no longer relevant. Totoo. Kasi ginamit natin ang mass promotion dati as a safety net because we know that blended learning comes with challenges. Okay? But, would we reward effort over competency? That's a good question. Kasi, in real world, kapag kayo ay graduate na at tinatahak nyo na ang sarili-sarili nyong mga landas sa buhay, marirealize nyo na hindi sapat ang effort lang. Yes. Kailangan magaling ka. That's how you make it in life. And hindi lang siya sa galing. Sometimes, galing is being trumped by those with grit. And that's what's being trained by your teachers in the traditional learning system. But we also have to understand na tama din yung sinasabi ng mga debaters kanina. In a flawed system, you don't add more guardrails. You correct the system. Kasi paano ka papasa kung iniisip mo kinabukasan kung may baon ka? 'Di ba? Kung ang mga estudyante iniisip nila kung binubuli sila sa paaralan, papasok pa ba ako? Failure nga daw ako 'di ba? So, people branding themselves as such don't have equal opportunities when they graduate. But that's the reality, 'di ba? Kaya nga hindi ako pabor sa mass promotion per se.
Because I think you really deserve to put the effort so that you can make it out there. At yun yung tinitrain sa mga estudyante. On the teacher's perspective, meritocracy pa rin naman eh, di ba? At the end of the day, ang gusto ng mga teachers, mag-succeed Matuto. kayo. Matuto kayo. But how will we do that if a system just allows you just because it's a bare minimum? Gusto mo ba ng bare minimum effort? Gusto mo ba ng standards na bare minimum? O kung mataas ang standard mo, dapat mataas din ang standard mo sa sarili mo. Dapat competent ka. Dapat magaling ka. And you owe that to yourself. Because you deserve a really good opportunity going out there. Kung di na patas ang Pilipinas, bakit ka lalaban ng patas? Galingan mo para maging patas yung laban. So yun lang naman yung akin. Yan. Okay, so agree ba ang lahat? Papasa ba ang lahat? Gagalingan ba ng lahat? That's what we Yan. want to hear. Yan. At syempre, nais din namin, no, pasalamatan, again, ang Mariano Ponce National High School. Maraming salamat po! Sa mga teachers na tumulong sa amin, no, and of course, the speakers and the debaters. Thank you sa mga bumubuo ng programang ito. Speaking of galing. Yes, maraming salamat po sa Trinity University of Asia Community sa pagkilala as Youth-Oriented Program of the Year sa kanilang Platinum Stallion National Media Award. Yes! Na-awardan tayo, guys. Yes, Yung grabe. magandang award. Oh. Hindi na-awardan sa klase. Yes. Correct. Yan ang mga gusto natin. At with that, sa bawat kwento, bawat tanong, may boses tayong mga kabataan. Sumali, makinig at makiisa dahil ang bawat opinion natin ay mahalaga. Kaya naman, Panselian! Sabay-sabay nating isigaw sa buong mundo! Schoolmates, may pakialam ka! Thank you so much!